fasting ka na. Oh, 'di ba? So that is after 2 weeks or after 1 week, dagdagan mo ng isang oras, gawin mong 13-hour ang fasting mo. So paano siya kina-count? Ang sabi ni Doktora Rojo, yung last mong lunok. Kunyari, inom tubig baga, tapos ka na kumain. So tingnan mo oras, natapos ka 7:30. O dagdagan mo ng isang oras. So tomorrow kakain ka, unang kain mo 8:30. So pwede kang kumain from 8:30 until 7 o'clock. O ganon. And then i-extend mo lang siya ng i-extend. Totoo po 'yun na pag naglo-low carb ka and less ang sugar mo sa katawan, itong mga sugar na synthetic, matagal ka magutom. Alam mo ba, pag nakakainom ako sa hapon, kasi sanay ako talaga nang nagkakape sa hapon. So, pag hapon, ako, yung kokwa. Alam mo yun, yung pure lang talaga, walang ano pa man. Pag nakainom na ako isang tasa, busog na ako. Parang hindi na ako hahanapan ng iba na pagkain. As in, busog ako talaga, nakakabusog siya. So, subukan po natin. Hindi ka talaga magki-crave. Kung magki-crave ka man, yung tamang pagkain, ito, pipino, mainstay yan. Mainstay. Wiri-wirihan mo lang, sprinkle mo lang ng konting salt. O para medyo may, kung gusto mo ng konting lasa, salt. Ayun, yun na yung partner mo sa prito. Yun na yun. Yun na yun. That's it. That's already your meal. So, gusto mo ganyan ang isnakan mo, go ahead. Every 2 hours gusto mong kumain, go ahead. Basta, tamang pagkain. Yun po yun. Wag din sobra, no? Kasi kahit sa fruits, baga madam, pag nasobrahan, hindi rin maganda, di ba? May tamang rin lang siya, may tamang moderation pa din, kumbaga in moderation pa din, kasi anumang bagay na aabusuhin, may epekto din sa katawan natin, di ba? So, sabi ni Madam, very good ka dyan. Okay. Sa true daw. Sabi ni Tito Winbrock. Okay, sa true. Okay, so, yun ang kailangan po natin na conversion. Conversion. Let's ask and pray to the Lord na bigyan po tayo ng lakas ng loob na disiplinahin ang ating mga sarili na kumain ng tamang pagkain. Kainin lang ang tamang pagkain. Alisin na po natin yung mga sobrang alat, yung mga sobrang tamis, at kung pwede nga, alisin po talaga yung matamis na yan. Yung asukal, mga pagkain na ang daming pampalasa, yung mga ganyan. Kasi sa totoo lang po, pwede ka namang magkaroon ng mga pampalasa na tama. Hindi yung mga nakasanayan lang talaga natin. Sabi ng karamihan, mahal. Mahal daw ang low carb. Hindi po totoo yun. Hindi totoo. Yung kangkong nga. Kangkong. Or pipino. Or okra. Talong. Ayan. Malunggay. Yung mga ganyan po na pagkain. Hindi po kailangang mahal. Kasi nakikita kasi natin yung mga broccoli. Diba? Yung mga shirataki, ayoko po ng ganon. Tapos, inaano ko din, kung talagang crave na crave ka sa rice, kain ka ng 2 kutsara. Kain ka ng 2 kutsara. At least, sa whole day mo, may 2 kutsara ka na rice. Okay, fine. Wag mong i-deprive ng sobra ang sarili mo ng sobra-sobra din. Hinay-hinay lang. Sabi nga ni Doktora Rojo, wag mong gugulatin ang sarili mo. Kasi baka pag nagulat ka, gulatin ka din ng katawan mo, lalo kayo magkagulatan. Walang nangyayari. So, disiplina, and at the same time, wag talagang magpagutom. Kung nararamdaman mo po na gusto mong kumain, kunin mo yung isang pritong isda dyan, papakin mo at uminom ka ng kape. Ayan. Magprito ka ng itlog, 2 itlog, lagain mo or prito mo, yan ang isnakan mo. Yun lang yung minimin natin dito. Kung nasasanay tayo na sa tinapay, kasi grabe talaga pala ang harm na binibigay sa katawan natin. Nung inaral ko yung mga
mga corresponding ano niya, tapos ano na nangyayari sa kanya, pagkakain mo, saan napupunta. Yun po yung may mga nararamdaman tayong kung ano-anong mga sakit sa katawan natin, di ba? Kung ano-anong mga, ano lalo sa mga nagkakaedad na, di ba? No, Madam Mots, mga nagkakaedad na, ay nako, kaya sabi ni Madam, sabayan talaga ng prayer. Sabayan ng prayer kasi kung tayo lang po, mahina talaga tayo. Mahina tayo to say no to temptation. At ang food, ang number one na temptation. Tandaan natin, ang unang naka-attract kay Eva ay ang prutas. Di ba? So pagkain baga, enticing. Saan nagsisimula? Bakit naglalaway ang tao? Kasi nai-imagine mo na, ay, ang sarap ngayon maghalo-halo. Ay, ang sarap ngayon mag-cake. Ay, ang sarap ngayon. Meron namang cake na pwedeng makain na ano lang po tayo mag-aral, no? Tingnan po natin, marami na ngayon po sa YouTube, marami na ano yung dessert na pwedeng kainin na low carb. Marami pong ganyan. Ako lang talaga medyo ako tamad. Sa mga malls, may mga ready na mga pagkain na pwede na healthy, no? So we can still enjoy the pleasure without being guilty about it, without feeling guilty about it. So kasi may guilt kang nararamdaman kapag nasobrahan ka sa fast food. Nag-enjoy ka, pero yung pansamantala mong kaligayahan ay panghabang buhay mong pagsisisihan. Kasi nga, nandun na sa katawan mo, naapektuhan na. Bakusuhan. Tama, Madam. Bakusuhalas ang bakusuhalas ang bakusuhalas ang nakatintar kay Eva. So, prutas. Paano, Madam? Ang trabaho talaga kang halas. Yun talaga, sabi niya, ang role niya talaga Madam, is yun lang talaga ang role niya. So, kailangan niya mag-stick sa role na binigay sa kanya ng direktor. So, ang role ni Halas ay magtukso, di ba? So, yun ang kanyang papel na ginampanan sa kwento. May kanya-kanya bagang role. So, ang role ni Halas ay sabi sa Masbate, magpa-icured kay Eva. Pero, kung babalikan mo yung parte doon na tiningnan ni Eva, parang masarap, no? So, ibig sabihin, nag-imagine na. So, ganoon ang nangyayari sa atin. So, pag naglo-low carb ka, alam nyo ba, ang sinigang pwede kainin, day. Ang sinigang. Ang pritong karne, ang pritong isda, pwedeng kainin. Hindi naman steam lahat. Kasi alam mo nung una, kaya ayoko kasi nga yung chicken steam. Ayoko nang in-steam na chicken. Imagine ko pa lang parang nalalangsahan na ako. Hindi naman pala. Kailangan mo lang aralin talaga. There are better ways of eating food na healthy, na may lasa, pero hindi sinful. Pero hindi nakakasama sa ating katawan. Ha? Okay, so yan ang ating magiging advocacy ngayon. So sana i-share po ninyo anytime. Pag Sabado na ganito na nasa radyo ako, i-share nyo po yung inyong mga kahit hindi lang topic natin, para po mas masaya ang buhay natin. So sige, so magdasal tayo sa bawat isa. Sana po masustain natin ang ating mga pangarap na gumanda ang ating katawan, kasi ang hirap magkasakit ngayon. Ang hirap magkasakit, ang mahal magkasakit ngayon. So since wala tayong pera na pampadoktor, ayusin na lang natin ang ating lifestyle. Kainin ang tama, iwasan ang mga maling pagkain. So, sa ngalan po ng aming station manager, Father Kevin Fonacier, at ni Father Neil Aranas, ang aming President and CEO, and of course, si Kuya Hill, ang aming Chief Technician, na yung kasama ko ngayon, Kuya Hill Barcena. Ako po si Ate Ani na nagsasabi, oy, alagaan naman natin ang bawat isa. Pakainin mo naman ang pamilya mo ng tamang pagkain. Huwag yung nakakalason sa health nila. Kasi ang pamilya, bigay ng Diyos sa atin magpakailanman. Kaya ipagdasal at alagaan ang bawat isa. Bye-bye everyone. Salamat, Madam Moots. See you next, and Tito Winbro. Thank you so much. Bye-bye everyone. God bless. Mwah.